Breaking news! Iran military complex binagsakan ng US-Israel fighter jets ng bunker buster bomb. Hindi lang yan mga kabayan, isa pang military headquarters ang binomba ng Israel sa Iran. Pahayagan sa China, isiniwalat na tinanggal ang mga pangalan ng tatlong Chinese experts sa website ng Chinese Academy of Engineering. Sila ay responsable sa paggawa ng Chinese radar system. Ito ay resulta ng kapalpakan ng mga gamit pang depensa na made in China na isinupply ng China sa Venezuela maging sa Iran. Prime Minister Netanyahu buhay na buhay. Taliwas ito sa mga kumakalat na balitang siya ay nasawi sa Iran ballistic missile. President Putin nagsalita kung bakit ayaw nitong makipagdigma sa Israel. Alam niyo ba mga kabayan na halos 1.3 hanggang 1.5 milyon ng mga immigrant mula sa dating Soviet Union ang naninirahan sa Israel. A-10 Thunderbolt ginamit ng Amerika laban sa mga target sa Iran. Dala nito ang maraming bomba at missile. B-1B bomber tuloy ang paghulog ng bomba sa mga military target sa Iran. Kuwaiti military experts sinabing hindi Israel kundi Iran ang siyang banta sa buong Middle East. Mga tinaguri ang top Chinese nuclear, radar at missile experts sa China. Bigla na lang silang naglaho sa website ng Chinese Academy of Engineering. Mukhang ayaw ng China na mabahira ng kapalpakan ang kanilang ahensya. Kaya nagwalis sila. Ito ang ulat mula sa South China Morning Post. Ang profile ng mga nangungunang nuclear weapons, radar at missile expert ng China ay tinanggal mula sa website ng Engineering Brain Trust ng bansa. Sila ang mga responsable sa paggawa ng mga palpak na radar system ng China na sinupply sa Venezuela at Iran. Wala bang paliwanag kung bakit tinanggal ang kanilang mga pangalan? Yan ay dahil sa kasalukuyang sila ay isinasailalim sa investigasyon ng korupsyon. Ayaw pang aminin ng China na palpak ang kanilang mga gamit pandigma, pero ang tunay na digmaan ang siyang humatol sa mga peking gamit pang depensa ng China. Talagang malayong-malayo ang agwat ng teknolohiya ng Israel at Amerika sa kanila. Military Industrial Complex sa Isfahan binomba ng US-Israel fighter jets. Makikita ang malakas na pagsabog, posibleng bunker buster bomb ang ginamit ng US at Israel dahil sa lakas na pagyanig ng lupa na nakunan pa ng video. Ayon sa Iran, 15 ang kumpirmadong nasawi sa nasabing airstrike. Israel Air Force back-to-back ang ginawang opensiba laban sa Iran. Niyanig naman ang malalakas na pagsabog ang headquarters ng Iran military sa Hamidan province sa Iran matapos itong bombahin ng Israel fighter jets. Prime Minister Netanyahu ng Israel, pinabulaanan ang mga nagkalat na balitang siya ay kabilang sa mga nasawi matapos tamaan ng Iran ballistic missile. Ang Israel, sa isang video habang nagkakape, nagbigay ng mensahe ang Prime Minister ng Israel sa mga nagpapakalat ng mga peking balita na siya ay patay na. מה שאלת אותי? ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. היית? יפה מאוד. לחיים. ראש הממשלה מסר לאנשים שיוצאים ומתאווררים? לצאת להתאוורר, אבל ליד מרחב מוגן. והעמידה שלכם היא מדהימה, נותנת כוח לי, לממשלה, לצה"ל, למוסד. אנחנו עושים דברים אני לא יכול לשתף ברגע זה, אבל עושים דברים מכים באיראן חזק מאוד, גם ביום הזה, גם בלבנון, ממשיכים. אתם אומרים לי להמשיך? אני אומר לכולכם, גם אתם תמשיכו להישמע להוראות פיקוד העורף, כל הזמן, להישמע להוראות פיקוד העורף,
וגם לראשי הערים להיות תמיד ליד מרחב מוגן. ואנחנו נקל ככל שהדבר ניתן. ותודה לך על הקפה, הוא מצוין. אני לא יודע לגבי הקלוריות, זה נראה לי מסוכן מאוד. Sa mga nagtataka kung bakit hindi tumutulong ang Russia sa Iran laban sa Israel sa isang panayam, ayaw ni President Putin na magkaroon ito ng direktang military conflict sa Israel. Isa sa mga dahilan ay ang pagkakaroon ng nasa 1.2 hanggang 1.5 million immigrants na nagmula sa Soviet Union. Kaya itinuturing na Russian ang ikatlong lingwahe ng mga tao sa Israel. Хочу обратить ваше внимание, что в Израиле проживает почти 2 миллиона человек, выходцев из бывшего Советского Союза и Российской Федерации. Это почти русскоговорящая страна сегодня. Вот. И мы, безусловно, всегда в новейшей российской истории учитываем этот фактор. Это первое. Второе. У нас традиция... Maliban sa F-22, F-35, FA-18 Super Hornet, EA-18G Growler, F-15 at F-16, ginamit din ng Amerika ang A-10 Thunderbolt sa Operasyong Epic Fury laban sa Iran. Isa ang A-10 Thunderbolt sa mga kinakatakutang eroplanong mandirigma ng kalaban dahil sa dala nitong iba't ibang klaseng firepower sa digmaan. Ipinakita naman ng US Central Command ang operasyong isinagawa ng B-1B Lancer, isa sa mga bomber ng Amerika na kayang magdala at maglunsad ng 75,000 pounds na mga bomba laban sa Iran. Sa isa namang panayam, sinabi ng isang Kuwaiti political commentator at isang military expert na si Fahad al-Shalimi na mas banta at mas mapanganib sa seguridad ng mga bansa sa gitnang silangan ang Iran kaysa Israel. Panoorin ang kanyang maikling pahayag. اليوم من هو الأخطر على العالم العربي، إسرائيل أو إيران؟ إيران. أخطر من إسرائيل. نعم، إيران في أفريقيا، إيران في لبنان، إيران كانت في سوريا وقتلوا الناس وقتلوا الأطفال. إحنا إيران جيرانهم صواريخهم طاحت علينا. شفت صواريخ إسرائيلية طاحت علينا؟ لم نشاهد صواريخ إسرائيلية طاحت علينا. إحنا اللي ضربنا إيران، اللي تجسس علينا وضرب ناقلاتنا إيران، الذي عمل خلايا تجسس وخلية العبد لإيران، الذي فجر المقاهي الشعبية عندنا في الثمانينات جماعات تابعة لإيران. إيران تقول أنها سوف تسترد الأمبراطورية الفارسية.